Ramdam ng bida ang nag-aapoy na enerhiyang dumadaloy sa kanyang mga meridian, na sinundan ng isang malakas na bagzo ng hangin na kumawala mula sa kanyang paligid. Habang unti-unting humuhupa ang puwersang ito, napabuntong hininga siya sa labis na pagkamangha, ang simpleng pagsabog pa lamang ng kanyang pisikal na lakas ay nagtataglay na ng ganitong tindi ng kapangyarihan. Sa pagsuri niya sa kanyang status window, tumambad sa kanya ang isang kakayahang hindi pa niya kailanman narinig, ang Overlord Body. Napansin din niya na ang kanyang spirit rank ay nasa 0% pa lamang, isang indikasyon na malayo pa ang mararating ng kanyang pag-unlad. Napaisip siya kung anong klaseng pambihirang physique ang magiging ebolusyon nito sa oras na ma-upgrade niya ito ng lubusan. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang suriin ang kalidad ng kanyang bagong lakas. Ngunit sa paghawak pa lamang niya sa kanyang sibat, laking gulat niya nang bigla itong may upi. Halos mabali ang sandata sa isang simpleng piga lamang, sa kabila ng katotohanang ito ay yari sa C-rank alloy. Bahagya siyang nadismaya dahil sa laki ng halagang karaniwang ginagastos para sa gayong sandata, hanggang sa maalala niyang napulot lamang niya ito sa Star City Wilderness. Gayunpaman, naging malinaw sa kanya ang susunod na hakbang, kailangang makalakam ng contribution point sa lalong madaling panahon upang makabili ng mas matibay na A-rank alloy na sibat. Habang naghahanda, napagpasyahan niyang magsuot ng isang weight vest sa ilalim ng kanyang kasuotan, umaasang makakakuha siya ng karagdagang puntos sa pamamagitan ng pagsasanay na may dalang mabigat na timbang. Naitanong niya sa sarili kung kaya na ba niyang magdala ng ilang daang kilo nang walang kahirap-hirap. Samantala, sa loob ng warehouse, nagkakagulo ang mga estudyante dahil sa ipinapakitang lakas ni Wang Tiantuo. Nakasuot ito ng isang 3,000 kg weight vest at nagagawa pang tumalon ng mataas habang sinasabing masyadong magaan ang naturang timbang. Namangha ang lahat dahil ang isang karaniwang Tier 1 martial artist ay nakakabuhat lamang ng ilang daang kilo. Ayon kay Xiao Yan, ang lakas ni Wang ay maihahalin tulad sa isang halimaw, habang si Lin Xinghe naman ay nanas at tinawag itong isang barbarian bull. Mula sa observation room, pinagmamasdan ni Grandmaster Qin Tianlai ang kaganapan. Kinumpirma ni Bai Mu na ang taglay na lakas ni Wang Tiantuo ay tunay na karapat-dapat sa bansag na barbarian god body. Kasunod nito, muli niyang ibinaling ang usapan sa bida at sa delikado nitong pagsasanay ng 7 guidance techniques. Tinanong ni Bai Mu kung kailan nila kakausapin ang bida upang ituwid ang paraan nito ng paglilinang. Ngunit tumanggi si Grandmaster Qin Tianlai na maging direkta. Para sa kanya, ang mga henyo ay may mataas na pagmamataas. Kung pagsasabihan nila ito agad, tiyak na kokontrahin lamang sila nito. Nais niyang ang bida mismo ang makatuklas sa kanyang pagkakamali at kusang sumuko sa ideyang iyon. Dahil dito, tinanong ng Grandmaster si Lin Zi kung handa na ba ang mga Night Raiders. Ipinaliwanag ni Lin Zi na kailangan pa ng kaunting oras upang itugma ang lakas ng mga Raiders sa kakayahan ng mga estudyante. Naniniwala sila na dahil katatapos lamang ng entrance assessment, kampante at relaxed na ang isipan ng mga trainees, kaya ang isang biglaang night raid ay tiyak na magiging isang matinding hamon. Sa huli, nag-utos ang Grandmaster na maghanda ng isang Tier 1 high-stage martial artist na itatapat sa bida. Nais niyang matalo ng lubos ang bida sa isang labanan. Sa pamamagitan nito, mas madali na niyang maipapaliwanag ang mga disbentahe ng pagsasabay-sabay ng 7 teknika, at tiyak na makikinig na ito ng maayos pagkatapos makaranas ng pagkatalo. Hindi napigilan ni Bai Mu at Lin Zi ang magulat sa naging desisyon ng Grandmaster. Ipinaalala ni Lin Zi na ang isang Tier 1 high-stage martial artist ay nagtataglay ng higit sa 400 vitality at 5,000 combat power points, isang dambuhalang agwat kumpara sa vitality ng bida na bahagya lamang lumalagpas sa 100. Nabahala rin si Bai Mu na baka maging sanhi ito ng pagguho ng Dao Heart ng binata. Ang trauma ng isang napakalubhang pagkatalo ay maaaring sumire sa kanyang determinasyon bilang isang martial artist. Subalit, nanatiling matatag si Grandmaster Qin Tianlai. Para sa kanya, ang hakbang na ito ay isang kinakailangang disiplina upang ituwid ang maling landas ng bida. Tahasan niyang sinabi na kung guguho ang loob nito sa isang pagkatalo lamang, ibig sabihin ay wala itong tunay na halaga at isa lamang itong basura. Habang naglalakad ang bida patungo sa warehouse, naririnig niya ang mga nasasabik na bulungan ng mga estudyante tungkol sa pagsasanay ni Wang Tiantuo sa gravity room.
Halos lahat ay nagmamadaling pumunta roon upang makasaksi ng isang pambihirang gilas. Napagpasyahan ng bida na sumunod na lamang mamaya, ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang ayusin ang sarili niyang kagamitan. Pagpasok niya sa warehouse na halos bakante na, kumuha siya ng isang smart bracelet para sa pagkalkula ng kanyang mga puntos. Doon ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa hanay ng mga weight vest. Nagsimula siya sa pagtingin sa may timbang na 1,500 kilo, hanggang sa mahadjap ng kanyang mga mata ang isang vest na tumitimbang ng 10 tonelada. Namangha siya sa materyales nito, isang super heavy alloy, at naitanong kung sino ang may kakayahang magsuot ng ganoon kabigat. Sinubukan niya itong isuot, ngunit agad niyang naramdaman ang limitasyon ng kanyang katawan. Bagaman kaya niya itong dalhin, malubhang maaapektuhan ang kanyang bilis at hindi siya magtatagal sa pagsasanay. Matapos timbangin ang sitwasyon, pinili niya ang 5 toneladang weight vest. Sa pagsusuot nito, tumalon-talon siya upang pakiramdaman ang kanyang kilos. Ito ang timbang na sa tingin niya ay pinakaangkop para sa kanyang kasalukuyang lakas. Napaisip din siya kung gaano kabigat ang piniling timbang ng mga top students tulad ni Wang Tiantuo, sa pag-aakalang baka mas malakas pa ang mga ito kaysa sa kanya. Sa pagdating ng bida sa gravity room, tumambad sa kanya ang kawan ng mga estudyanteng hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Si Wang Tiantuo ay pumasok sa silid suot ang 3 toneladang weight vest sa ilalim ng double gravity. Sa madaling salita, ang pasan nito ay katumbas na ng 6 na tonelada. Bagaman bakas ang hirap kay Wang, nagagawa pa rin itong kumilos. Tahimik na pinanood ng bida ang screen ng monitor. Napatanong siya kung bakit tila hirap na hirap si Wang sa 3 tonelada samantalang ang suot niyang 5 tonelada ay tila magaan pa sa kanyang pakiramdam. Noon niya napagtanto na mukhang minaliit niya ang tunay na tibay at lakas ng kanyang overlord body. Sa gilid, napansin niya ang kanyang mga kakilalang sina Chen Shan at Li Tu na tila walang balak pumasok. Ipinaliwanag ng dalawa ang kanilang panghihina ng loob, para sa kanila, napakalayo na ng agwat ng mga henyong gaya ni Wang Tiantuo sa mga ordinaryong estudyante na tulad nila. Ayon kay Li Tu, mas pipiliin na lamang nilang huwag pumasok kaysa mapahiya sa oras na ikumpara ang kanilang kakayahan sa iba. Napabuntong hininga na lamang ang bida. Tinapik niya ang mga ito bilang pampalakas ng loob bago naglakad palayo, bitbit ang determinasyong hindi hayaang maging hadlang ang takot sa kanyang sariling pag-unlad. Sa gitna ng paglalakad ng bida patungo sa gravity room, hindi makeably ang pag-aalala ni Li Tu at Chen Shan. Paulit-ulit silang nagtatanong kung handa na ba itong mapahiya sa harap ng marami, at iminungkahi pa na magpalipos muna ng oras hanggang sa kumonti ang mga tao. Ngunit nanatiling tahimik ang bida, wala siyang balak magpaliwanag sa kanyang mga kasama. Ang katahimikang ito ay sinundan ng mga pangungutya mula sa ibang mga estudyante sa paligid. May mga nagbansag sa kanya na, walang hiya, at may mga nag-akalang nais lamang niyang magpasikat sa pamamagitan ng pagtatakda ng mataas na gravity multiplier nang hindi naman nakasuot ng weight suit. Para sa kanila, ang bida ay isang hanggal na pilit na nakikipagsabayan kay Wang Tiantuo. Hindi nagpaapekto ang bida. Sa kanyang isipan, alam niyang ang gravity room ay isang pambihirang pasilidad na tanging mayayaman lamang ang nakikinabang. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito dahil lamang sa bulong-bulungan ng iba. Paglapit niya sa monitor, maingat niyang kinalkula ang kanyang lakas, kung gagamit siya ng 5 toneladang weight vest sa ilalim ng dobleng gravity, papuson siya ng 10 tonelada, isang bigat na maaaring magpabagsak sa kanya sa loob lamang ng 10 minuto. Dahil dito, pinili niyang itakda ang gravity sa 1.5 times upang mas ulit ang oras ng kanyang pagsasanay. Pag-start niya, agad na dumagan ang mabigat na presyon sa kanyang mga balikat. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan habang ang bawat hibla ng kanyang katawan ay pilit na bumabalanse sa bigat. Sa labas naman, lalong tumindi ang tawanan ng mga estudyante. Para sa kanila, ang 1.5 gravity ng walang weight vest ay isang katatawanan, lalo na para sa isang estudyanteng huling nakarating sa unang pagsusulit. Subalit sa loob ng silid, isang kakaibang transformasyon ang nagaganap. Habang nakaupo ang bida sa gitna ng silid, isang matangkad na pulang enerhiya ang bumalot sa kanya. Napagtanto niya na ang gravity room ay tunay na karapat-dapat sa malaking pondo ng gobyerno. Bagaman mahirap patakbuhin ang kanyang mga guidance techniques sa ilalim ng presyon,
Kapansin-pansin ang bilis ng pag-unlad ng kanyang cultivation. Makalipas ang 2 oras, bakas sa mukha ng bida na hapong-hapo at basang-basa ng pawis. Sa pagsuri niya sa kanyang status window, laking tuwa niya nang makitang tumaas ng 1 antas ang halos lahat ng kanyang guidance techniques, kahit na ang thunder at fire. Ang kanyang vitality naman ay umangat mula 126 na patungong 130 points. Para sa kanya, ang naging epekto ng pagsasanay ay higit pa sa inaasahan. Paglabas ng bida na hinihingal, sinalubong siya ng panibagong bug zone ng kutsa. Kakapasok mo lang, labas ka na agad. Sigaw ng isang estudyante, habang mayabang pang sinabi ng isa na kaya nitong matulog sa loob ng gravity room sa ganoong antas ng bigat. Pinagtatawanan nila ang bida dahil sa akal ang sumuko ito sa 1.5 gravity kahit wala namang suot na pabigat. Dahan-daang hinubad ng bida ang kanyang jacket dahil sa tindi ng init at kawalan ng breathability ng kanyang suot. Sa sandaling iyon, biglang natahimik ang paligid. Ang mga mapang-aping tawa ay napalitan ng gulat at panggigilalas nang tumambad sa kanila ang 5 toneladang weight vest na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Doon lamang nila na-realize na ang bigat na pinasan ng bida sa loob ng 2 oras ay mas matindi pa sa inaasahan ng sinuman sa kanila. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.